At mahaba po yan kung yan ay 16 to 33 or 32. So atin pong banggitin lamang yung 23, 24, and 25. So kung ano pa mo ang nandiyan ay inyo po akong sundan. Ang sabi po dyan, "And Abraham drew near and said, Will thou also destroy the righteous with the wicked? Peradventure there be 50 righteous within the city. Wilt thou also destroy and not spare the place for the 50 righteous that are therein?" Verse 25, "That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee. Shall not the judge of all earth do right?" So tayo po muna po ay manalangin. Let's pray. Tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabi na ipinagkaloob niyo muli sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami muli ay nagkasama-sama upang mag-aral, Panginoon, ng inyong salita, papurihan ng inyong pangalan. At ganyan po, Panginoon, ay pasalamatan kayo sa mga biyaya na aming natatanggap, Panginoon, sa araw-araw. At kami, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, ay nagkasama-sama upang kami, Panginoon, ay matuto, Panginoon, patuloy sa inyong salita. Patawad sa mga pagkukulang, pagkakasala, nawa, Panginoon, ay gamitin niyo po ako, Panginoon, na instrumento, Panginoon, upang maipahayag ang inyong salita, at gayon din po, Panginoon, ay mapupurihan patuloy ang inyong pangalan. Patawad sa mga pagkukulang, pagkakasala, sa inyo pong papurit, pasasalamat, ito pong samot dalangin sa dakila pong pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and Amen. Kinakabahan ba ako? Or parang ang banas? Ano po? Di ko alam. Parang nagkasama-sama na. So, ngayon po, ay tanda ko pa po, nang huli po ako na nagsalita dito, ay about din po nung, ari po ay natalakay na rin po natin last year. Ano po? So, ito rin, hindi ko rin makalimutan na preaching ko. Ano po? About po sa Genesis 18, na kung saan ay, ito po ay yung tagpo, ano po, na si Abraham ay nanalangin sa Panginoon. Ano po, dahil nalaman at ipinahayag sa kanya ng Panginoon, nagugunawin niya ang Sodoma at Gomora. At nung bago po mangyari yon, ay si Abraham ay nakipag-usap sa Panginoon. Ano po, na spare. I-spare sila na sila ay patawar or na sila ay wag sirain, ano po, ang bayan ng Sodoma at ng Gomora. Ano po, so yan po yung context po niyan, nung may bumusita po kay Abraham na tatlo na anghel, at ang isa doon ay sa pag-aaral, ang isa po doon ay ang pre-incarnate ng ating Panginoong Hesukristo. So yun po yun. At bago po sila magpunta na binisita si Lot sa chapter 19 sa Sodoma, ay siyempre una binisita muna nila si Abraham para sabihin yung yung pangako. Ipaalala yung pangako kay Abraham at kay Sarah, po about sa panganganak ni Sarah, at the same time ay ito pong nangyari na ito na sinabi kay Abraham yung pong mangyayari o yung tadhana na pagkasira ng Sodoma at Gomora. Ano po? So ngayon ay ang pananalangin po ito ay ito ay prayer of intercession. So sa bawat isa na hindi nakakalam po ng intercession, so intercession is the act of intervening, pleading, or prayer on behalf of another person. So yan ay intercession ay ito yung ginagawa na pag-i-intervene, yung parang namamagitan na ikaw ang magpi-plead, ikaw ang magpi-pray, ikaw ang mamamagitan sa isang tao sa behalf ng isang tao. Instead na yung tao na yon, ikaw ang magpi-plead, ikaw ang magmananalangin para sa kanya. At ito po ay it involves acting as a mediator to influence an authority for forgiveness or to offer prayers for someone in need. So yan po ang ibig sabihin ng intercession or intercede, kung paano si Abraham ay nag-intercede para sa Sodom. At ngayon po, nung last time po na ipinish ko po ito yung time na hindi ko makakalimutan din dahil ito rin yung part na first time ko atang umiyak dito. So sa mga nakakalala, di ko alam kung tandaan niyo po yun, pero tanda ko yun. Kasi maganda po yung naging talakayan doon na yung character po ni Abraham ay napakita kung ano yung relationship niya sa God,
sa ating Panginoon, yung closeness, kasi alam natin kung ano pong tawag kay Abraham. He is the friend of God. Siya yung sinawag the friend of God. Siya lamang po yung tinawag na ganun dito. At sabagay sa New Testament, sinabi ng Panginoong Jesus na kayo aking kaibigan. Pero ito pong sa Old Testament, si Abraham ay kinonsider as a friend of God. Kaya nga po nasabi din yung admire relationship sa Panginoon. And then next, yung affection ni Abraham para sa mga tao sa Sodoma at Gomorrah. Both righteous and the wicked. So he plead hindi lang para sa mga righteous, kundi para rin sa mga unrighteous or wicked person na nandoon, na nakatira po sa Sodom. So ngayon po, at last po noon ay yung kung paanong sinagot ng Panginoon. Yung pananalangin na yon, yung seed ni Abraham, para sa Sodom. At yun ay alam natin na bagaman sinira ng Panginoong Diyos ang Sodom at Gomorrah, pero nanatili na hindi sinira ng Diyos, yung righteous person. At yun po ay si Lot, yung nag-iisa, yung tangi, si Lot ang kanya at ang kanyang dalawang anak. So yun yung naligtas po dun sa part na yun. Ngayon, atin pong babagkasin dito. Kasi sa pananalangin, hindi lang naman tayo lamang ay, minsan kasi po, tayo nananalangin sa Panginoon with the purpose na yung panalangin ay kailangan, ang idea ay yung para sa atin. Diga po, minsan tayo nananalangin ng para sa atin. Kunwari, sa ating mga loved ones, sino man ay para din sa atin. Bakit? Kasi mahal din natin ang ating mga minamahal sa buhay. Kaya nga minamahal sa buhay So, ibig sabihin, panalangin mo talaga yan. So, we pray for others kung sila ay ating mga mahal. So yan yun, para rin sa ating sarili. And minsan, ang nangyayari, nagiging selfish, ang ating pong pananalangin. Pero dito po, dapat po ang aking is, yung character din ni Abraham, bagaman may time din po pala na parang ang hirap din na kapag yung na-preach mo na, ay ipipreach mo ulit. Kasi parang, kailangan bago Kailangan hindi ulit yun. Parang may ganun akong, na hindi dapat same. So, gusto ko sanang baguhin. And may narinig ako sa Bible School na ang idea, hindi lagi dapat man-centered, hindi dapat laging nakatuon sa kung anong ginagawa ng tao, kundi kung ano ang ginawa ng ating Diyos. Kasi lahat naman ng meron dito, yung mga character dito sa Bible, nagawa nila yung mga bagay na yun dahil ng ating Panginoon din, ng ating Panginoong Diyos. Kaya lahat, sila Abraham, lahat sila ay nagawa nila yung mga magagandang mga bagay, hindi dahil sa kanilang mga sarili, kundi dahil din ng ating Diyos. Yun yung naunawaan ko dun At ngayon, ano ba yung nangyari kay Abraham? Ano ba yung nakita ni Abraham? Sa ating Diyos na pwede nating makita na kapag tayo mananalangin, ito yung kinakailangan natin na maalala. Ito yung dapat natin na iniisip kung tayo ay mananalangin. Lalo pagdating sa prayer, kapag tayo ay nag-i-intercede or tayo nananalangin, para sa ibang tao. Ulit, sasabihin ko po, dapat tayo ay nananalangin sa ibang tao. Hindi dapat tayo selfish. Hindi dapat sa ating sarili lamang tayo nakatuon, lalo pagdating sa ngayon, prayer meeting. Ang dami nating prayer request. Tama po ba? Para sa ating mga sarili. Pero kaya nga tayo naandito para yung prayer request nung iba, yun yung ipanalangin mo, hindi yung naubos na ang oras mo para sa panalangin mo sa iyong sarili. Ayos naman yun. Pero maganda, kaya nga tayo nandito, sinasabi natin yung pananalangin ng iba para ipanalangin mo din sila. Yan po yung gusto natin na matutunan dito. Ngayon, paano natin? Kasi maganda naman na sasabihin natin, na ituturo natin yung mga gatong mga bagay para sila'y sumunod, para tayo sumunod. Pero mas maganda, ipakita natin, yung magagandang katangian na ito para tayo ay sumunod. Magkaiba yun iba yung parang tinuturuan mo lang sila, sundin mo to, pero hindi nila alam. Pero mas maganda kasi na malaman natin yung kagandahan ng pananalangin,
yung kagandahan, malaman natin yung kagandahan ng ating Diyos para sundin natin, para gawin natin ang bagay na ito. Yun yung maganda eh. Kailangan may root tayo, kailangan may foundation tayo. Kung bakit natin ginagawa ang isang bagay at hindi lamang dahil sinabi kasi ni brother, sinabi kasi ni pastor, sinabi kasi ni kuya, hindi ganun. Dapat maunawaan natin kasi ito yung maganda at ito yung nakita natin sa ganitong bagay. Ngayon po, in our prayer, we must talk to God with the intention of glorifying Him, praising and magnifying Him for who He is. Tayo nananalangin, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi ginagawa natin ang lahat ng mga bagay for the glory of God. Patuloy natin yung laging sinasabi, sa ating mga sarili, pero minsan, ang hirap nating gawin. Bakit? Kasi hindi natin makita yung kagandahan ng ganitong bagay. Tayo ay nanalangin, nakikipag-usap sa Panginoon na gino-glorify natin siya, na praise natin siya, na ating minamagnify siya, na ating ang talagang pinagpupukasan natin kung gaano kaganda, kung gaano kalaki, kung gaano lalim, at kung gaano hindi mo ma-explain na bagay ang merong katangian ang ating Panginoong Diyos. Yan yung gusto nating maintindihan dito. Gaano kaganda ang ating Diyos. Kasi sa bawat preaching natin, laging na yung mga tao na kailangan itong gawin mo. Pero bakit hindi nila magawa? Bakit hindi nila masunod? Kasi nga po, hindi nila maunawaan at hindi nila makita yung kagandahan ng ating Diyos. Ngayon, sa pananalangin na ito po, ni Abraham, paanong naipakita? Yung katangian at ano yung dapat nating maalala na katangian ng ating Diyos na nakita din po natin dito na pag tayo nananalangin, ito dapat yung naiisip natin. Lalo pag dito lamang po yon sa part na ito. Kasi pagdating natin sa ibang mga topic, maintindihan pa natin, marami pa tayong mga bagay. Kapag na matututunan pagdating sa pananalangin, tayo po ay nasa unang tagpo pa lamang. At ngayon po ay dapat maunawaan natin, kaya tayo nananalangin ay dahil din ng ating Diyos. So maunawaan natin po yan mamaya. Ngayon, the prayer of Abraham revealed what we should remember when we are praying. Una, na dapat natin makita dyan, sa verse 19, ang sabi po kasi dyan sa verse 19, "For I know Him, and that He will command His children and His household after Him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which He had spoken of him." Ngayon po, sa tagpo na yan po kasing 16 to 22, nung paalis na dapat yung tatlong anghel, yung tatlong nagbisita kay Abraham, ay sabi sa verse 17, "And the Lord said, Shall I hide from Abraham the thing which I do?" Itatago ko ba kay Abraham ang mga bagay na aking gagawin? Ngayon, ang sabi, tapos pagdating po sa verse 18 and 19, hindi, kasi seeing Abraham, Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all nation of earth shall be blessed in him. Yan po ay ang Israel. Ngayon sabi po dyan, "For I know him, that he will command his children and his household after him." Yan po ay yung pangako ng Diyos na ang Diyos, ay ang covenant ng Diyos ay ibibigay sa lahi ni Abraham. Yan po yung pangako at yan po yung sinasabi na inulit. Sabi po dyan, "And they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which He hath spoken of him." Sabi po dyan dun sa the way of the Lord. Sa the way of the Lord po kasi na yan po ang isa sa pinapakita dyan ay yung righteousness ng ating Panginoon. Yung path of righteousness na ikikip ng Israel, yung ikikip ni Abraham, na at saka ng kanyang mga anak na magsasalin-salin lahi hanggang sa tayo. Dahil tayo in spirit, we are Abraham's children. And yun po yung part na dapat nating maintindihan, yung righteousness ng Diyos, yung holiness ng ating Panginoon, yung justice ng Panginoon, yung pagiging just, yung perfectness ng ating Panginoong Jesus. Ng ating Panginoong Jesus, lagi ako napapunta doon. Pero same naman yon, pero ng ating Diyos. So yung righteousness na yan, dapat maunawaan natin na ang Diyos natin ay banal, ang Diyos natin ay matuwid, ang Diyos natin ay perpekto.
Bagaman natin naintindihan yan, pero sa pananalangin, dapat una natin na maunawaan ang Diyos natin ay banal, tapat, tapat, just. Ano ba? Basta yung matuwid yun, sorry. Matuwid. Ang ating Diyos ay banal, matuwid, at perpektong Diyos. Ano po? So yan po yung katangian na dapat maunawaan natin kapag tayo nananalangin sa ating Panginoon. Ano po? Maintindihan natin. Kasi the reason why Abraham tell his plan, kasi alam nga niya na yung mga future generation that Abraham and his children, ay ito yung magiging guide, ng mga mananampalataya, na dapat ay atin ding sinusundan. Bakit? Kasi dapat maunawaan natin pag tayo nananalangin na ang Diyos natin ay matuwid at banal. At yan din po yung naintindihan. Kaya nga, at ang nagsasalita po dito sa verse 19 ay ang Diyos, Kaya pagdating doon kay Abraham sa verse 23, and Abraham drew near and said, will thou also destroy the righteous with the wicked? Alam ni Abraham na hindi Kasi ang Diyos natin ay matuwid. Hindi niya sisirain, hindi niya isasama ang mga matutuwid, hindi niya isasama ang mga banal sa mga sisirain niya balang araw. At alam yon ni Abraham. Kaya nga, lumapit si Abraham, actually yung draw near dito, nung tinignan ko sa my sword, ang lalim pala yun, intimately na paglapit. Alam niyo po yun, hindi lang siya basta lumapit na parang, hindi Yung parang yung paglapit ay may bigat, ang idea na parang sobrang lapit ng pagkakalapit ng idea ng draw near. Yung parang intimately, parang sa mag-asawa, na paglapit, na yung parang may pagmamahal na paglapit. And said, will also destroy the righteous with the wicked. So alam ni Abraham, hindi sisirain. Bakit? Kasi ang Panginoon natin ay matuwid. Ang Panginoon natin ay righteous. Ang Panginoon natin ay just. At yan yung makikita natin sa una na ipinakita ni Abraham. Na nakita ni Abraham sa ating Diyos, na ang Diyos natin ay matuwid at siya ay perpektong Diyos, na hindi niya sisirain, na hindi niya wawasakin yung mga mananampalataya niya. Kaya sabi, sisirain mo ba ang mga matuwid kasama ng mga hindi? Hindi. Alam niya yan. Kaya yan yung naging usapan dito. Kaya sabi ng Panginoon, kung merong righteous na tao na yun, hindi ko sisirain. Hanggang sa 50 na umabot sa 10. In the Old Testament, the way of the Lord is the path of righteousness. At ipinakita po yan dun po sa Genesis 15 verse 6, na kung saan si Abram pa siya nung time na ito, that believed the Lord, sabi doon, Abram believed the Lord and he credited it to him as righteousness. So ipinakita doon na talagang tayo, bilang mananampalataya, that sa mga naniwala at nanampalataya sa Diyos, we have accredited sa righteousness. Sabi nga po doon sa 6:15 verse 6, tingnan niyo po, and he counted it unto him for righteousness. Dahil sa pananiwala ni Abraham, he counted na yon ay righteous sa paningin ng Panginoon. And this is the call of holiness. Kaya sa atin, dapat tayo ay nagpapakabanal talaga. Kasi tayo po, bilang tayo mga mananampalataya, we are the children of Abraham in spirit. So tayo ay anak ni Abraham sa pananampalataya, sa espiritu. Kaya doon po sa verse 19, ulitin natin. And he will command his children and his household after him that what? That they shall keep the way of the Lord, and that is the path of righteousness. This is why na kailangan yung buhay natin, ay kailangan matino. Sa mga mananampalataya. Kung tayo mananalangin, higit lalo sa lahat, dapat tayo ay matino muna. Kung tayo mag-i-intercede. Kasi ganito din si Abraham. So, doon natin makikita that this is also to call holiness sa ating mga buhay. Na tayo ay magpakabanal sa ating mga buhay. Kaya, nag-o-urge kay Abraham at sa kanyang mga descendants at sa atin din,
ano po, na tayo ay maging righteous. Kasi ang Diyos natin ay righteous. Kaya pag tayo mananalangin, una na dapat na maalala natin na ang ating Diyos ay matapat. Ay, matuwid. Sorry. Ang Diyos natin ay matuwid. Ano po? So, yan po yan. Kaya dapat ay natin maintindihan. Kaya nga po dyan sa verse 25, shall not the judge of all the earth do the right, to slay the righteous with the wicked, that be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, that the righteous should be as the wicked, that be far from thee. So, malayo talaga dapat pong mangyari, dahil ang ating Diyos po ay matuwid. Pero, ito po yung sa atin. Dahil nga ang Diyos natin ay matuwid, alam din ni Abraham yung judgment ng ating Diyos. God's judgment. Kaya pag tayo po'y mananalangin, when we are interceding, dapat alam natin, number 2, mabilis lang po tayo dito. madali lang po ito. So 30 minutes. Preach. Joke lang. Preach as, yun? So, sa God's judgment, alam natin, una na dapat nating ma-realize, ma-remember, pag tayo po ay mananalangin, ang Diyos natin ay may judgment. Sabi po dyan sa verse 21, I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me. And if not, I will know. So sabi dyan sa I will go down now, indicates that God's justice moved him to demonstrate that he had the full possession of the facts to implement judgment. So yun. Sabi po dyan, Tagalogin ko, yung I will go down dyan, ako'y bababa dyan, kasi ang Panginoon, pag bumababa, sa time ng Old Testament, may times, katulad sa Tower of Babel, tayo bumaba at ating guluhin ang kanilang mga salita. And that implicates, judgment. Alam na ng Panginoon, pagbaba niya, alam niya na He has the full possession of yung mga katotohanan na mag-i-implement, na mag-move sa Panginoon para ipataw ang kanyang judgment, ang kanyang parusa. Kaya nung time na ito, alam ni Abraham na parurusahan na talaga ang Sodoma at Gomorrah. Kasi bakit? Kasi alam niya na ang Panginoon ay perfect, ang Panginoon ay hindi nagbabago sa kanyang sinasabi. Kilala niya ang Diyos. He have the knowledge of God. Alam niya ang nature ng ating Panginoon. Kaya nga una, sabi doon, Abraham know God's righteousness and then now, God's judgment. Bakit? Kasi alam niya na matuwid ang Diyos at hindi niya hahayaan na hindi mapaparusahan yung kinakailangang maparusahan. Kaya nag-intercede talaga si Abraham dito kasi alam niya yung nature ng ating Diyos. Alam niya na hindi likong Diyos ang meron tayo. Naahayaan niya na ang mga likong tao ay hindi mapaparusahan. Kaya ang sabi diyan, Abraham knows God as the judge of all the earth. Yan yung sabi sa verse 25. Sabi diyan, shall not the judge of all the earth do right? So, ibig sabihin, alam niya talaga na ang Diyos ang judge. At magkakaroon talaga ng judgment balang araw. At alam niya, napaparusahan talaga ng Diyos, ang tao dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya pag tayo nananalangin, intindihin natin yun. Kasi meron talagang impyerno. Lalo tigit pag tayo nananalangin sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating mga pinapanalangin, mga Bible study. Sa ating mga pinapanalangin, mga kilala natin na hindi pa naliligtas. Meron talaga pong kahatulan. At yan po yung katotohanan. Kung ikaw ay hindi nananampalataya, at hindi na gumagawa ng ayos sa harapan ng Panginoon, ay judgment talaga ang nag-iintay sa iyo. At yan ay alam ni Abraham. Kaya yung judgment ng Panginoon, hindi yan natural event. Hindi eh. Yan ay pinag-isipan. Yan ay hindi yan basta lamang nangyari. Kasi meron kang ginawa, paparusahan ka sa iyong ginawa.
Maaari ba na ang iyong ginawa ay hindi mapaparasahan? Na mali sa harapan ng Panginoon? Ano ang Diyos? Liko? Hindi. Ang Diyos natin ay matuwid. Ang Diyos natin ay banal. At hindi niya hahayaan, hindi nilipas, na hindi talaga paparusahan ang mga likong tao. At kung tayo po yun ay nakakatakot, hindi pa bigla-bigla ang Diyos sa kanyang mga judgment. Hindi yan basta na lang, dahil ayoko sa iyo, hindi. May ginawa ka, kaya ayaw sa iyo ng Diyos. May ginawa kang pagkakasala sa iyong buhay. At sinasabi mo na hindi ka natatakot. At tayo bilang mga mananampalataya, kahit alam natin na totoo ang judgment ng Panginoon, hindi tayo nananalangin katulad ni Abraham para sa mga tao na alam natin papunta ng impyerno. Kaya ganito yung naging haba ng pag-uusap nila ng Panginoon Bakit? Kasi alam niya na gugunawin ang Sodoma. At alam niya na ang mga tao na yung pag namatay, pupunta ng impyerno. Totoo yun. At may ganong knowledge si Abraham. Kaya ganito manalangin si Abraham. Tayo, alam natin yung katotohanan na ito. But are we eager as Abraham to pray like this? Alam natin na ang mga taong ito pupunta ng impyerno kung hindi sila mananampalataya sa Panginoon. Hindi naman sa pamamagitan mo kung bakit sila maliligtas. Yan ay sa kapangyarihan pa rin ng Panginoon. At kaya dapat ipinapanalangin natin sila. Hindi natin sa sarili nating kakayanan yan. Alam ni Abraham yun. Sinasabi natin na tayo nananalangin sa ating, lagi naman tunay yan, nananalangin tayo sa ating mga loved ones. But are we so eager like Abraham? Alam niya, nandun si Lot. Mahal niya ang kanyang pamangkin na yun. At nakasama, katulad nakasama rin niya yung mga tao nakasama ni Abraham. Bakit? Yung time na bago naman itong mangyari, niligtas din ni Abraham yung mga yan. Doon sa hari na sumugod sa kanila, di ba na-enslave si Lot at saka yung mga tao sa Sodoma? At si Abraham ang tumulong dyan. Alam ni Abraham, mahal ni Abraham, ibig sabihin, mahal ni Abraham yan. Kaya nung nalaman ni Abraham, siya ay natakot. Bakit? Kasi totoo. Panginoon, sabi, spare them. Sisirain mo ba ang righteous, kasama ang mga righteous? Kaso ano nangyari? Naintindihan natin, alam natin yung nangyari sa kwento. Pero, are we eager like Abraham to pray? Para sa mga tao na pupunta sa impyerno, na hahatulan balang araw. Kaya sa mga nandito, huwag kayong nakakala nyo, masaya ang gumawa ng kasalanan. Ang Sodom at Gomorrah, masaya sila sa kanilang ginagawa. Pinilit ba sila? Hindi. Sasabihin natin, masama ang Diyos. Bakit? Ito ang tanungin natin. Hindi dahil, ang tanungin natin, bakit nangyayari ang mga masasamang bagay? Hindi dapat yung tanong natin ay, bakit nangyayari ang mga masasamang bagay sa mga mabubuting tao, mga mabubuting tao? Hindi Ang tanong, bakit binibigyan niya pa rin tayo hanggang ngayon ng mercy? Hindi dapat yung tanong, sa ginagawa nating kalokohan, bakit dine-delay ng Panginoon? Totoo ang impyerno. Totoo ang hatol ng Diyos. At balang araw, makikita at maintindihan niyan, pag naandun na tayo, wala na tayong magagawa. So are we praying like Abraham? Do we really know the nature of God in terms of judgment? Alam ba talaga natin yung nature ng Panginoon? Galit siya sa kasalanan. Puot siya sa kasalanan. At puot siya sa mga minamahal natin na hindi ligtas. Tayo, okay. Yung ating mga minamahal. Tayo, okay. Yung ibang tao, hayaan natin, makikita natin sila dyan. Na balang araw na sila ay hahatulan, na sila ay dadamihin nila ang impyerno, ang buong galit ng Panginoon. Ang bira. Alam niya, gugunawin to. At alam natin, nagugunawin ng Diyos ang mundo. Alam ni Abraham, nagugunawin ng Sodoma. Kaya,
Anong ginagawa niya? He intercede for the Sodom. So are we interceding for the world? Ipinapanalangin ba natin ang mga tao talaga sa mundo? Yung mga tao na hindi ligtas? Yun sa pinanood namin sa Philosophy of Mission, pambira, parang, nakakaano eh. Yun naman, naghihirap na sila dito sa buhay. Pero kung hindi pa sila maniniwala sa Panginoon, sila ay pahihirapan pa rin habang buhay. Imagine yun. Naghihirap na nga dito sa lupa, maghihirap pa lalo sa impyerno habang buhay. At okay lang sa atin yun. Kaya kayo, minsan, nung nakikita ko, ito dapat na maganda lagi natin yung pinapanood eh. Yung mga tao, para maintindihan natin, itong mga tao na ito, balang araw, ay paparusahan ng Panginoon. And yet, ganito na yung buhay nila dito. Kaya kayo, huwag kayong matakot na ipahayag ang pangalan ng Panginoon. Ba't kayo matatakot? Nasa inyo ang Panginoon. Kung talagang masa inyo ang Espiritu ng Diyos, hindi kayo matatakot. Hanggang kailan mo ititikom ang iyong bibig kung alam mo balang araw sila ay paparusahan? Hindi ganyan ang gusto ng Panginoon sa atin. Kasi ang sabi, kung tayo anak ni Abraham sa pananampalataya, ang sabi diyan, ano nakalagay diyan? He will keep the way of the Lord. Sabi diyan sa verse 19, no? Ito yung gusto eh. That he will command his children and his household after him, that they shall keep the way of the Lord. To do what? To do justice and judgment. Hindi man tayo magbibigay ng justice and judgment, pero ipapakilala natin kung sino yan. At yun yung dapat natin maunawaan kapag tayo'y nananalangin. Isama natin sa panalangin ang mga tao na nangangailangan pa rin hanggang ngayon ng salvation. Ako, nabigatan ako dito nung iniisip ko, pero nga naman eh. Ito nga si Abraham nakapagpanalangin ng ganito. Kasi alam niya na matuwid ang Panginoon. At next, alam niya na balang araw ang Panginoon ay i-judge ang mga tao. Kaya imagine mo, ikaw makipag-usap sa Panginoon ng gayon, na parang ang paulit-ulit. Kasi alam niya, Panginoon, maawa ka naman sa mga ito. Kahit pa alam ni Abraham, alam niya na Diyos niya ang kausap niya. Ay hindi naman ito yung pananalangin katulad natin na basta na lamang, minsan ay yung katulad ng mga Old Testament. Hindi, kausap niya, kalapit niya, katabi niya mismo ang Panginoon ng time na ito. And he draw near. At yung draw near dito, intimately. Bakit? Kasi alam niya na paparusahan ang mga tao. At ayaw niya mangyari yun. Bakit? Kasi mahal niya yung mga tao na naandun. Kaya minsan natin, hindi naman din nga sa, okay din yung ginawa ni Abraham, pero hindi rin naman sa Abraham. Kasi kaya naman nangyari to, bakit kung sinabi din ng Panginoong Diyos, kay Abraham, para maunawaan din ng balang araw natin. Kasi nga, sila ang magkikip nito. Sila ang paano ang Diyos magbibigay ng judgment. Yan yun, kaya naisulat to. Ito yung isa sa mga reason kung bakit ito nangyari. Kasi kaya nga sinabi, for the reason Kasi nga, balang araw si Abraham ay magiging great nation at ang mga tao at ang anak niya at ang household niya, sila ang magkikip. Tayo, we are the children of Abraham in spirit. So, ito yung reason, ito yung dahilan na dapat ginagawa natin kung bakit kailangan natin manalangin na katulad ni Abraham. At yan ay dahil ng ating Diyos din. Diyos din yan. At kung hindi natin ibibigay sa Diyos yan, ay mahirapan tayo. Bakit? May kakayanan ka ba? Ang gagawin mo na nga lang, you need to preach Jesus Christ. Kaya sa atin, hindi lang trabaho ng worker to. Di ba kayo Kristiyano? Hindi ba kayo may espiritu din? Sa buong buwan ng March, may nakausap na kayo na sharean nyo ng gospel? Like one-on-one? Kahit isa man lang?
Yun dapat. Ipinanalangin nyo rin ba ang tao na yun? Na sana balang araw itong tao nito makakilala sa Panginoon. Matakot tayo. Hindi para sa ating sarili, kundi para sa kanila. Bakit? Kasi alam natin na ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay tapat sa kanyang sinasabi. At yun ay alam ni Abraham. Dapat alam din natin. Kaya dapat nag-i-intercede tayo para sa mga tao na nangangailangan din na yun. Yan yung gusto nating malakita dito. Yun yung gusto nating malaman dito. He is a righteous God. Alam ni Abraham. And he is, balang araw, nakakatakot, malapit na akong talagang pagbalik ng Panginoon. Kikita natin dito sa mundo. Akala niyo ba hindi apektado yan? Hindi. Yan ay mga sign. Mga sign yan. Yung gera na yan, pagtaas ang bilihin, lahat ng mga bagay nakikita, hindi. Akala niyo ba basta na lang nangyayari yan, no? Pahiwatig na yan, na balang araw, gugunawin din ang mundong ito. Katulad ng ginawa niya sa Sodoma at Gomora. Ay alam nating mangyayari yun. Ay alam ni Abraham na mangyayari. Anong ginawa niya? He intercede for them. Tayo, are we interceding for the world? We should. Bakit? Yun ang sabi ng Panginoon. That we will keep the way of the Lord. To do the justice and judgment of God. So yan yun. Yan yung ipinapakita sa atin dito. Kaya po ngayon, maunawaan, hindi yung question na, kasi yung good, wala namang mabuti. Ang tanungin natin, bakit ngayon, hanggang ngayon, He is merciful pa rin siya sa atin. Kaya diyan papasok yung third point natin. Because alam din ni Abraham, nung siya'y nanalangin, that God have grace. Hindi naman siya lalapit ng doon kung alam niya na hindi naman patatawarin din ng Panginoon yung mga tao Hindi. Alam niya that when we are praying, we should know, we ought to know, we also need to remember, that God's grace and mercy. Hindi ang tanong, bakit nararanasan ko to? Ang tanungin mo, bakit hanggang ngayon, hindi pa ako nakakatanggap ng judgment? Takot yun. Bakit? Kasi binibigyan ka pa ng pagkakataon. Binibigyan ka pa ng mercy ng Diyos. At para sa atin ng mga mananampalataya, bakit hindi pa nangyayari yung mga bagay na yon? Kasi binibigyan pa tayo ng pagkakataon na ilapit sila sa Panginoon. Yan po yan. Na ipahayag yung biyaya ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon para sa kanila. Yung natanggap mo, ipahayag mo sa iba. Yung yung ipinakita sa iyo ng Diyos, ipanalangin natin na sana ipakita din sa kanila. Hindi naman tayo magpapakita niyan. Kasi kahit ano namang gawin natin, hindi tayo ang mag-e-enlight sa mga tao. Ang Diyos ang magbibigay sa kanila niyan. Gawin mo na ang lahat ng gagawin mo. Hindi mangyayari. Kahit pa ikaw na ang pinakamabait na tao, hindi mangyayari na maliligtas yan, mga yan. Kahit ipakita mo ng lahat ng mabubuting bagay dyan, hindi. Kailangan ang Diyos ang magpapakita pa rin sa tao na yan. Kaya kanino tayo mananalangin? Kanino natin ibibigay ang lahat? Sa Panginoon. Sa pananalangin. Tama naman na may ginagawa tayo, pero wag mong sabihin na ikaw na lang ng ikaw. Hindi ganun. Pupunta ka ng kung saan-saan. Ito rin yung mabigat din sa amin as a worker, mananampalataya. We are sharing the gospel. We are sharing the grace. We are preaching here. Nagpe-preach kami sa palengke, street preaching, may mga Bible studies kami. Pero kung wala yung kapangyarihan ng pananalangin, gagawin. Kahit gawin namin yun, 24 hours, walang tulugan, walang mangyayari sa tao. Kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mabigat din sa atin to. Dapat talaga tayo, bilang tayo mga, kami. At syempre kayo din, kasi hindi lang naman worker, trabaho nga to ng worker. Kaya dapat nananalangin din tayo, Panginoon, bigyan mo po ako, gamitin mo ako
na nawa maunawaan nila at sana ipaunawa niyo po sa kanila ang salvation, ang grace. Sabi po dyan sa verse 27, unahin muna natin to. Yung paglapit din ni Abraham. Tingnan niyo po. Kasi naunawaan ni Abraham yung grace eh. Tingnan niyo po. Kaya naman din tayo nakakalapit sa Panginoon ay dahil din sa mercy and grace ng Panginoon. Akala niyo ba makakalapit kayo sa Diyos? Nang ganun-ganun lamang? Bakit? Kasi sa verse 27, tingnan niyo po. And Abraham answered and said, Behold, now I have taken upon me to speak unto the Lord, which I am dust and ashes. Tatanong ko kayo, paano kayo nakakalapit sa Diyos? Dahil niyo ba? Hindi. Dahil din yan sa awat, biyaya ng Panginoon. Oo, totoo yun. Tingnan mo ba, pinapakinggan ka ng Diyos dahil sa sarili mong galing? Alam mo ba, alam to ni Abraham? Kaya nga habang siya nakikipagkwentuhan, inaalaala niya yung humility, binababa niya talaga yung sarili niya. Panginoon, I am nothing but dust and ashes. Alam ko naman na ako naman hindi mo papakinggan eh, kung wala rin naman yung awat, biyaya mo. At ganoon din dapat yung meron tayo, ibaba natin yung sarili natin. All is this but for... Kasi maunawaan talaga natin, ang babaw pa rin talaga ng tingin natin sa biyaya eh. Akala niyo ba simple lang yung pananalangin na ginagawa natin? Hindi. Kaya naman tayo nakakalapit in the first place dahil sa biyaya ng Diyos. Ano po, yan yung maunawaan natin. Hindi naman nire-recognize ng Diyos si Abraham dahil siya ay matuwid, na siya ay magaling, na siya ay, dahil siya ay may compassion para sa iba. Hindi yun. In the first place, kaya niya nakausap ang Panginoon dahil din sa mercy and grace ng Diyos. At alam yun ni Abraham. Alam ba natin yun? Sana alam din natin yun. At sana malaman natin yun. Kaya nga tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Daliman pa natin. Na ang sabi sa 2 Peter, grow in the knowledge. Grow in grace pala. Grow in grace in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, dapat talaga pinapalago natin yung kaalaman natin about sa mga ganitong mga bagay at lalong higit sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya yung pananalangin, hindi rin yan babasta. Kaya nyo ba, simple lamang yung pananalangin na ginagawa? Kasi nasanay tayo dito, lalo sa atin sa Pilipinas, tama? Parang ang pananalangin na lamang parang paulit-ulit, na parang walang saysay. Minsan, yung mga parang nakakaano pa. Kaya minsan yung mga nananalangin na parang hindi kausap ang Panginoon. Sino kang kausap mo pag ikinanalangin? Ba't parang hindi mo maintindihan yun? Kaya minsan napagalitan ko last Sunday. Napagalitan ko yung mga bata. Talagang nagalit. Nananalangin kung ano-anong ginagawa. Nakikipagkulitan, nagsisigawan, nagtatawanan. Si CJ pa naman yung nananalangin. Ngayon. Sabi ko, sino kang inyong kausap? At ba't kayo ganyan? Yun yung dapat yung maintindihan natin. Sino kang iyong kausap? Ano po? Kaya ka lang nakakalapit sa Panginoon ay dahil ng biyaya at ng awa ng Panginoon. We are nothing but dust and ashes. And yet, we have the privilege. Imagine, may privilege tayong lumapit sa Panginoon. Dati na may wala, papatayin ka pagka sa Old Testament. Nung time ng Old Testament, ikay mananalangin papasok sa templo, na ikaw ay patay ka. Sabi ko sa inyo. Hindi, ibig sabihin, hindi ganun basta ang paglapit sa Panginoon, ang pananalangin sa Panginoon. Kaya nga ito, naintindihan natin, kaya naman nakalapit itong si Abraham sa Panginoon, nung time na yun, kahit alam niyang righteous ang Panginoon, matuwid ang Panginoon, kaya nga naintindihan niya nalaman niya Kasi nga, alam niya na kaya siya naandun dahil ng biyaya ng Panginoon. At we have that privilege now na tayo'y nakakapanalangin sa Diyos katulad ni Abraham. Bagaman, hindi natin nakikita physically, alam natin na nakausap dapat natin ang Diyos. At nagangyayari yun at mangyayari yun, dahil ng biyaya at awa ng Diyos. Yan yung dapat makita natin pag tayo nananalangin. Kaya ko, Panginoon. Kaya i-appreciate natin na tayo nakakapanalangin kasi hindi lahat pinapakinggan.
Hindi ka nakakapag-appeal sa Panginoon. Katulad nito, hindi ka nakakapag-appeal sa Panginoon dahil mo. Nakakapag-appeal ka sa Panginoon kasi in the first place, pinagbigyan ka niya na ikaw ay lumapit sa Kanya. Imagine mo yun, lalim nun. Hindi naman lahat ba pinapakinggan ng Diyos? Hindi. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Isaiah, kay pinapaghiwalay kayo na ng Diyos dahil ng inyong kasalanan na hindi niya marinig, na hindi niya dinggin ang inyong mga panalangin. Tama, Isaiah ngayon na. Hindi ko malala. Ha? Ayan, Isaiah 59:2. But your iniquities have separated between you and your God, that your sins have hid His face from you, that He will not hear. Ibig sabihin, may kasalanan tayo, kaya hindi pero tingnan nyo, bakit kaya nating makapanalangin sa Diyos? Kaya ba ng mga unbeliever yun? Hindi. Eh, sino makapag-intercede sa atin? Tayo. Katulad ni Abraham. Eh, sino mananalangin sa mga yan? Sila. Eh, hindi nga sila pakinggan ng Panginoon dahil nga hindi pa sila, ng Panginoon, separated pa sila. Eh, sino nga may connection sa Diyos? Sila ba o tayo? Sino ba ang binigyan ng privilege para makapanalangin at lumapit sa Diyos? Sila ba o tayo? Eh kung tayo binigyan, dapat gamitin din natin para sila balang araw ganun din. At sila'y makapanalangin din. Imagine, di ka? Simple lamang na ito, may ganun pala. Pambera. Huwag na talagang pambera. Kanina ako nanalangin na Ang bigat nga din pala kung nananalangin. Hindi pala simple ito. Kaya pag tayo nasa prayer meeting, amen, praise God. Salamat sa Diyos na talagang, ibig sabihin, dapat ina-acknowledge natin na we appreciate this prayer meeting kasi kaya lang naman natin nagagawa ang bagay na ito kasi dahil din ng ating Diyos. Kaya appreciate natin na mayroon tayong ganitong gawain. Na tayo mayroong nagkakasama-sama tayo pag tayo nananalangin. Na kaya nating ipanalangin ng iba. Kasi tayo binigyan ng biyaya, binigyan tayo ng privilege ng Diyos. Kaya sabi din who am I that I should have the ear of the Almighty? Ulit, who am I that I should have the ear of the Almighty? Sino ako para ako ay pakinggan ng Diyos? Na makapangyarihan sa lahat, na matuwid sa lahat, na banal. Kaya sa pag-ataas ng tingin natin sa Panginoon, dapat sa pagbaba natin tingin natin sa ating sarili. At yan ay dapat pinapakita din sa pananalangin. Kaya nga dapat tayo pag nananalangin, nakaluhod. Bagaman okay lang din naman na tayo nakatayo, pero yung espiritu natin dapat bagbag sa Panginoon. Talagang anong tawag doon? Prostate, ano nga yun? Basta yun. Ano yun, nakadapa? Prostrate. Prostrate nga. Ano yun nga? Tama nga, prostate nga. Prostate. Parang cancer yun. Prostrate. Okay, prostrate. Yung nakadapa, yun na yun. Yung sabihin, yung mukha mo, yung sarili mo talaga, nakalapat sa lupa. Bakit? Kasi ang taas ng tingin mo sa Diyos. Kasi alam mo na binigyan ka ng pagkakataong lumapit sa Diyos. Lumuhod tayo sa Panginoon pag tayo nananalangin. Hindi lahat may privilege niyan. Hindi lahat kaya mapakinggan. Kaya sa mga naandito po, maunawaan natin, yung biyaya. At paano pa pinakita yung biyaya ng Panginoon? Ito po, ay yung grace ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon. Alam naman ng Diyos na nagkakasala na ang Sodom at Gomorrah. Tama ba? Kaya nga pinagbigyan pa sila na iligtas ulit ni Abraham nung sila ay sinakop at in-enslave yung Sodom. Nasa chapter 14 ba yun? 14 nga po, 14:12. Yan nga po. Chapter 14, verse 12. Which is the Bera king and of Sodom and Birsha king of Gomorrah. Ayan nga, tama. Sino makalaman nila dito? Ayan, sa verse 1. And it came to pass the April king of Shinar, Arioch king of Eleazar, marami nga pala to. Chedorlaomer, yon, king of Elam and Tidal king of nation.
So, nung natalo sila dyan, in-enslave sila. At binagbigyan pa sila ng Panginoon. Imagine mo yan ha, binagbigyan na sila ng Panginoon, pero patuloy pa rin na gumagawa ng kalokohan ang Sodoma. Tingnan nyo, but God delay their punishment. Marami pa naman nangyari nito Hindi naman to agad-agad, bagaman hindi natin makita yung mismong eksakto kung gaano katagal. Kasi ito na may verse 14 nangyari yon, and then verse 18, hindi naman natin alam kung gaano katagal. Pero niligtas pa rin sa pamamagitan ni Abraham ang Sodoma nung time na yon. Pinagbigyan pa. Kaya nga sa verse 1, pinagbigyan pa ulit Sabi, see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me. Sabi ng Panginoon, pupunta ako doon, bababa ako, titingnan ko kung ang Sodoma nga ba, yung kanilang ginagawang kasalanan ay tunay. Pero alam naman ng Panginoon. Ano po? Sabi that, and if not, I will know. So alam naman talaga ng Panginoon. Pero tinan nyo, God delayed. God showed patience. Ano po? Patience in not smiting them as early as meeting. Kasi, tinan nyo, naintindihan natin yun Pwede namang, yun, dikat ang garunggal na yung kasalanan na ginagawa ng Sodoma, pero pinagbibigyan pa rin. Ganon din tayo. Kaya ibig sabihin, kung bakit hindi ka pa nakakatanggap ng judgment, kasi may grace pa ang Panginoon sa iyo. May mercy pa ang Panginoon sa iyo. Imagine mo, sa lahat ng ginagawa mo kasalanan, hindi ka papatay. Baka nakakalimutan natin, hindi lang tao ang may argabyado tayo sa tao, ang may argabyado tayo sa Diyos. Kaya sa mga bisita po natin na naandito, na hindi pa nakakatiyak ng langit, judgment ang meron sa inyo. Totoo ba yun? Totoo yun. Totoo ang impyerno, mga minamahal. Pero bakit nandito pa kayo at ibig sabihin, binabigyan pa kayo ng pagkakataon na makapakinig, na paalalahanan ng gantong mga bagay. May mercy pa ang Panginoon. Binibigyan pa kayo ng pagkakataon until the day of judgment. Sa atin, kaya binibigyan pa rin sila ng pagkakataon para naman, na sa atin yun? Para sa atin yung mga minamahal. Ipanalangin talaga natin sila. Kasi nga, binibigyan pa sila ng pagkakataon. Na talagang pag sumikapan natin, na ipanalangin ng mga tao na alam natin na sila ay mapapunta sa impyerno. At sa mga minamahal, kung bakit naandito kayo, may nag-imbita sa inyo. Bakit? Kasi alam nila, balang araw, dadating ang judgment ng Panginoon. At gusto nila na ma-realize mo, na gusto nila na mapakinggan mo yung ganitong mga bagay. Kasi mahal ka nila, katulad ni Abraham. Panalangin natin sila. At yan, dyan, ipinapakita, dito pa lamang sa pananalangin na ito, yung biyaya ng Diyos, yung mercy ng Diyos. Kaya kung kaya pa natin silang ipanalangin natin sila. At ganoon din sa mga mananampalataya na din. Sige, pagpatuloy lang natin, kasi may judgment din sa mga yan. Hahayaan ba natin ng mga unjust, katulad nito, na yung mga just, yung mga righteous na tao, yung mga ligtas na tao, ay talamak sa ginagawa nilang kasalanan? Hindi. Habang binibigyan pa sila ng pagkakataon na sila'y bumalik, ipanalangin natin sila. Katulad ni Abraham. Alam naman ni Abraham na may righteous, kaya nga nasabi niya na ito. Alam niya na may righteous. Hindi lang niya alam kung ilan, kaya nga 50-10 ang nangyari. Kaso, ginunaw pa rin kasi tatatlo lang yung naligtas. Tatlo lang talaga yung righteous na naan doon. At yun yung naligtas. Pero may judgment pa rin ang Panginoon. Huwag nating antayin na huli na ang lahat na hindi na nila sila kayang bumalik bago pa natin ma-realize yung ganitong bagay. Kaya habang binubuhay pa sila ng Panginoon, ipanalangin natin sila na sila'y bumalik, na lumapit at bumalik ulit sa Panginoon. Pagpatuloy natin po yung pananalangin. Kasi ako naman nakabalik dahil hindi sa sarili kong gawa. Baka ako sarap na naandoon, pabihira. Yung mga nag-backslide dito, yung mga sabihin natin, lahat naman tayo nag-backslide na, hindi lang physically, in heart. Paano ba kayo nakabalik? Paano ba ninyo may babalik? Dahil ba ninyo? Hindi. Dahil alam natin na may nanalangin din para sa inyo. At kayo nagpapasalamat doon kasi alam ko na may nanalangin din sa akin para ako'y makapagbalik dito. At hindi lamang yun, tingnan nyo, hindi lang ako basta bumalik, ay nagagamit na ako para ipahayag ang mga ganitong mga katotohanan.
At salamat sa Panginoon sa ganung biyaya. Kasi hindi na alam ko na may hindi talaga. Kaya huwag kayong mag-ano na walang nananalangin sa inyo. At sa atin, bilang alam natin, ipanalangin natin sila. At hindi lamang sa kanila, kundi yung mga tao na makakatanggap ng eternal hell. Kasi yung mga righteous naman, di naman na yung makakano, bagamang makakatanggap sila ng, kasi may judgment seat of Christ pa din May ganun pa rin yan. Bagaman hindi na sila makakaranas ng impyerno, pero may judgment seat of Christ. Kaya maunawaan natin talaga, malaman natin, magpakalalim tayo. Tingnan natin yung kataasan ng Diyos. Tingnan natin yung kagandahan ng ating Diyos. Tingnan natin yung nature ng Diyos. Kasi pag naintindihan natin yan, naunawaan natin yan, gagawin na natin to ng kusa. At katulad ni Abraham, bakit niya nagawa to ng kusa? Inutusan ba siya? Hindi. Kasi nailaman niya, kilala niya ang Diyos. He had an admired relationship sa Panginoon. Ano po? Kaya sa bawat isa po na nandito, sa mga bisita na hindi pa nakakatiyak, binibigyan ka pa kayo ng pagkakataon. God have grace and mercy. May biyaya at awa ang Panginoon sa inyo. Ano po? Kaya sa ating pong pahuli, He delayed, isipin na lang natin yung ginawang sakripisyo ng Panginoon. Kasi ang Diyos naman nga, hindi liko Kailangan talaga justice must be applied. Alam natin na talagang injustice, kailangan talagang mangyari kasi alam natin na ang Diyos natin ay matuwid. At sa atin, hindi na sa atin nangyari yun. Yun ay nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Instead na tayo yung tumanggap ng wrath. Yeah. Ang ganda ng kanta kanina, justified. You are justified not by your works, but by the work of God. Isipin natin yung cross. Isipin natin yung ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. And that is God's grace. Ibinigyan tayo ng pagkakataon Kaya sa mga nandito, ang gusto namin din na nawa iparating ng Panginoon sa inyo yung biyaya na natanggap namin, na nakita namin sa krus ng Kalbaryo. Isipin natin yun. Kailangan natin, para ma-maintain yung justice, kasi matuwid ang Panginoon natin, hindi maaari Kaya may kinakailangan na mamatay, na may kinakailangang tumanggap nung judgment na yon. Sabi, at hindi na tayo yun. At hindi na magiging kayo yun kung kayo ay mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi na kayo ang tatanggap ng judgment ng eternal hell, hindi na kayo maparusahan sa eternal hell, kasi meron ng tumanggap niyan. At yun ay ang ating Panginoong Hesukristo. Malapit na pag-alaala. Parang bukas tatawag dito. Ngayon na pala, Holy Week na nga pala ngayon. Pag-alaala, sa pagkaparusa. Hindi yan basta lamang ginagawa. Hindi yan basta nangyari. Kasi ngayon, parang ang pangit ng tingnan. Actually, yan ay anuhan na yan sa Diyos. Yan ay, parang insulto, Insulto na yan sa Diyos. Bakit? Bakit mo ginagawa yan? Hindi pa ba sapat yung ginawa ko? Ganyan ang ginagawa natin sa Panginoon ngayon. Yung mga nagpapapako sa krus, hindi yan ang paraan para kay maligtas. Yung papahirapan pa ang sarili, tatanggapin ko ang judgment. Hindi yun. You cannot satisfy God with your judgment. Hindi mo masasatisfied. Kaya nga ang gumawa niyan ay ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung gagayahin mo yan, sinasabi mo lamang na kulang pa, Panginoon, ang ginawa mo. Ang yabang mo naman. Ang galing mo naman. Kailangan kong magpakahirap. Ako'y magpapakahirap para ako'y maligtas, para ako'y patawarin sa aking kasalanan. Hindi. May nagpakahirap na at yun ay ang Panginoong Hesukristo. Yun yung biyaya. Yun yung ganam na sana maunawaan ninyo. Na dapat sa atin na ipanalangin natin na sana maunawaan nila. Bakit? Kasi naunawaan ba natin sa ating sarili? Hindi. We have only enlightened by God. Enlight lang tayo ng Panginoon. Hindi tayo yung nakaintindi niya. Kahit pa si Miriam Defensor, hindi maintindihan ang salita ng Diyos.
isa sa pinakamatalino. Bakit? Kasi wala ang Espiritu at hindi ipinaunawa sa kanya yung biyaya na ito. At kung pinapaunawa sa iyo ng Panginoon yan, praise God. Praise God. Salamat sa Panginoon. Kaya pag tayo nananalangin, we are glorifying, we are praising, we are magnifying God. Hindi lang tayo nananalangin para sa ating sarili. We are ought to magnify, to glorify, and to praise our Lord and Savior. So sana maunawa natin yun. Sa pananalangin, hindi yan basta nangyayari. At yun yung katotohanan dito. Dapat maunawaan natin, sino ba yung kausap natin? Kaya yung ultimate answer of avoiding judgment hindi dahil sa mga ginawa natin, kundi sa kung anong ginawa at natagpuan natin sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yung gusto namin maintindihan po ninyo. Ano po? Gusto namin na kung bakit may nangungulit sa inyo, kung bakit patuloy na sinasabi na magsimba kayo, hindi para kayo maligtas, para kayo masimba, hindi. Para maunawaan ninyo, marinig ninyo ang ebanghelyo ng Panginoon. At sana sa mga nag-iimbita at sa bawat isa na naandito, ipanalangin natin yung bawat bisita na sana maunawaan nila na sila ay maligtas din at makasumpong din ng biyaya na ito, na natagpuan natin. May gagawa pa niyang iba? Wala. Bakit? Hindi lahat pinagkalooban ng ganitong klase ng pribilehiyo. Privilege ang prayer. That is our conclusion. Privilege yan. Kaya hindi binabasta-basta ang prayer. Kaya at itong pagkakatipon natin dito, hindi to basta-basta. Pahalagahan natin ang pagkakatipon-tipon sa pananalangin. I-appreciate natin na kaya nating na kaya natin lumapit sa Diyos. Ano po? Dahil ng kanyang biyaya. So, salamat po sa bawat isa. At sana po talaga naunawaan natin to. Amen? Masarap pong pag-usapan ng Panginoon. Sa Panginoon Iba talaga pag ang pinag-uusapan ay ang Panginoon. At makita natin talaga yung biyaya ng Panginoon. Ano po? Kung sino ang Panginoon. Una, anong nakita ni Abraham na sana ay makita din natin? God's righteousness. Second, God's judgment. And third, God's grace. So, sa bawat isa po na naandito, maunawaan natin na kapag tayo nananalangin, we ought to remember na ang Panginoon natin ay matuwid, siya ay sakdal, siya ay perpekto, siya ay banal, na siya ay hindi siya matitinag, nahayaan niya na walang judgment, pero salamat sa Diyos, may biyaya ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, let's pray. Heavenly